ating VBS 2024 Day 2 na may temang Jesus Generation. Ako nga pala si Teacher Amy, ang inyong Song and Dance teacher for today. At ang pamagat ng ating kanta ay Be Safe. Samahan niyo kami sa pagsayaw at pagkanta. God desires for me and you to come to the knowledge of the truth and see salvation now, and see salvation now. Jesus is God's own Son, who shed His blood and came back alive that all may truly live and have eternal life. It is the power of God that all may come to His light and be saved right now, be saved right now. For in His kindness and love, no one will ever be found to be bound in despair or doubt or winning. But by faith we declare we are saved by His grace. God desires for me and you to come to the knowledge of the truth and see salvation now, and see salvation now. Jesus is God's own Son, who shed His blood and came back alive that all may truly live and have eternal life. It is the power of God that all may come to His light and be saved right now, be saved right now. For in His kindness and love, no one will ever be found to be bound in despair or doubt or winning. But by faith we declare we are saved by His grace. There is the power of God that all may come to His light and be saved right now, be saved right now. For in His kindness and love, no one will ever be found to be bound in despair or doubt or winning. But by faith we declare we are saved by His grace. But by faith we declare we are saved by His grace. But by faith we declare we are saved by His grace. Dahil nakita nyo na ang ating song and dance, ulitin natin ito mga bata. God desires for me and you to come to the knowledge of the truth and see salvation now, and see salvation now. Jesus is God's own Son, who shed His blood and came back alive that all may truly live and have eternal life. It is the power of God that all may come to His light and be saved right now, be saved right now. For in His kindness and love, no one will ever be found to be bound in despair or doubt or winning. But by faith we declare we are saved by His grace. God desires for me and you to come
Hello, Jesus Generation Kids! Tayo ay nasa ikalawang araw na ng ating Vacation Bible School. Maligayang pagbabalik muli mga bata. Ako si Teacher Mavi, ang inyong story teacher sa araw na ito. Mga bata, naaalala niyo pa ba ang inyong lesson kahapon? Kung oo, ako ay may ilang mga katanungan. Una, ano ang ating value or theme kahapon? Tama! Pray o pananalangin. Tayo ay palaging manalangin mga bata. Ikalawa, sino naman kaya ang ating Bible character na itinuro sa atin? It starts with the letter C. Sino nga? Very good mga bata. Ito ay si Cornelius. Ngayong araw na ito, tayo ay dadako sa panibagong storya. Aking hiling ang inyong pakikinig at buong atensyon. At kung mayroon kayong Bible, notebook, and pen, ihanda ninyo na rin ang mga ito. At tayo ay tutungo na sa ating story. Mga bata, mayroon na bang nakapagbigay sa inyo ng isang regalo o mga regalo? Ano ang naramdaman ninyo nung kayo ay nakatanggap nito? Of course, kapag tayo ay nakakatanggap ng mga regalo, tayo ay masayang masaya. At ibabahagi pa nga natin ito sa mga kaibigan natin, family, or even sa ating mga classmates. Ang ating Panginoong Hesus ay tapat kailanman. Dakila ang kanyang pag-ibig. Siya ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Dahil mayroong layunin ang ating Diyos. At sa araw na ito, ating pag-usapan ang pinakadakilang regalo. Ano nga kaya ito? Ito po ay ang buhay na walang hanggan. Ulitin nga natin, buhay na walang hanggan. Teacher, paano naman namin ito makakamtan? Ito ay ginawa na ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Tayo, mga bata, ay hinihikayat na sumampalataya at magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Para sa araw na ito, ang ating theme o tema, Be saved through faith. Again, be saved through faith. Kaya't halika na at ating pakinggan ang ating story sa araw na ito. Sabi sa Romans 10 verse 1, Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Ito ay hango sa mga sulat ni Apostle Paul para sa mga Israelita na sila ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi lamang ito patungkol sa pagtalima sa mga utos ng Diyos, kundi pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Just like Apostle Paul, mga bata, tayo ay magkaroon rin ng pusong mapanalanginin. Tulad nga ng ating value o theme kahapon, let's always pray. Let's desire to know more about Christ. Let this be the cry of our hearts, na tayo ay maligtas at magkaroon ng sumasampalatayang puso para sa ating Panginoong Hesus. Tulad ni Paul, magkaroon tayo ng eagerness na ibahagi ang salita ng ating Panginoon at i-share ang regalong natanggap mula sa Diyos. Ano nga ulit ito? Ito ay ang ating salvation o buhay na walang hanggan. Sabi naman sa Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito ang pinaka-importante o ito ang importansya kung bakit dapat nating ibahagi ang ating regalong natanggap mula sa ating Panginoon. Nais natin ng ating mga kaibigan, kaklase, o maging ating mga kapamilya ay maligtas mula sa kamatayan. Hindi lang sa pisikal na katawan mga bata, kundi pati na rin sa kanilang espiritual na pangangatawan. Again, Jesus Generation Kids, tulad ng nasabi ng ating Apostle Paul, hindi lamang sa mga mabubuting gawa at pagsunod sa utos ng Panginoon tayo maliligtas,
Ngunit, ang pinaka-importante sa lahat ay ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kids, sino nga ba ang maaaring maligtas? Basahin natin ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Good news mga bata! Lahat tayo ay pwedeng maligtas kung tayo ay sasampalataya at magtitiwala sa ating Panginoon. Jesus' death on the cross was the ultimate sacrifice, a gift that offers eternal life to all men. Again, eternal life to all men. Bilang huling Bible verse na ating babasahin, let's all open our Bible on 1 Timothy 2, verses 3 to 4. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Nais ng ating Panginoon, mga bata, na tayong lahat ay maligtas mula sa kamatayan. Ibinigay sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoon, ng libre. Ano lang ang ating gagawin? Tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Bilang ating tugon sa ating napakinggan, maaari nating isabuhay ang story natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Paano po? Ating isuko sa ating Panginoon ang ating buhay. Ibigay natin ng buo ito sa ating Panginoon. Hindi kalahati, kundi buo nating iaalay sa ating Panginoon. Alam niyo ba mga bata, na pwede na natin itong gawin ngayon mismo. Sundan niyo lamang si Teacher Mavi sa panalangin na ito. At mataimtim ninyong ipanalangin ito. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa akin. Salamat po sa iyong regalong handog para sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay. Salamat po, aming Ama, in Jesus' name, Amen. At ngayon mga bata, na atin nang tinanggap ang ating Panginoon sa ating buhay bilang ating Diyos at tagapagligtas, let this be a challenge for us. Atin ring ibahagi sa ating kapwa ang regalong ating natanggap mula sa ating Diyos. Ating ibahagi ang pananampalatayang ating nakamtan na kahit minsan hindi natin ito nararamdaman o hindi natin ito nakikita. Ngunit tayo ay naniniwala na ito ay tunay at totoo. At sa ginawa nga ng ating Diyos para sa atin sa krus ng Kalbaryo, ito ang nagbibigay sa atin ng hope o pag-asa sa ating pang-araw-araw. As stated sa ating scripture theme sa Ephesians 2 verse 8 to 9, For by grace you have been saved through faith. You have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Tunay nga, mga bata, it is only by His grace. Tanging sa Panginoon lamang natin makakamtan ang kaligtasan na libreng ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon para sa ating lahat. Tulad rin ni Savior na aking katabi dito, ang ating JG character sa araw na ito or Jesus Generation character sa araw na ito. Siya ay equipped sa salita ng ating Panginoon. Alam niya ang tanging daan upang maligtas ay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Siya rin ay isang adventurous. Mahilig siyang mag-explore. He wants to move and put his faith to the test. Kaya mga bata, like Savior here, let us be equipped with the Word of God. Maging confident tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay ba yon mga bata? Ayan. At dito tayo nagtatapos sa ating story ngayong pangalawang araw.
Pero bago tayo tumungo sa ating arts and crafts, let's review ang ating lesson. Number 1, base sa Romans 6:23 na ating binasa kanina. Ano nga ang kabayaran ng kasalanan? Okay, ito ay kamatayan. Very good. At base pa rin sa verse na ito, ano naman ang libreng kaloob ng Diyos sa atin? Ito ay very good. Buhay na walang hanggan. O ang ating salvation. At ito naman ang ating pinakahuling tanong. Dahil kanino nga kaya tayo nakatanggap ng buhay na walang hanggan? Sino ang naging dahilan? Kundi ang ating Panginoong Jesus, si Jesus. Ayan, very good, mga Jesus Generation Kids. Dako na tayo sa ating memory verse. For ages 8 and below, sundan nyo lang si Teacher Mavi. Romans 6:23. Sin is death, but we have life in Jesus. Again, Romans 6:23. Sin is death, but we have life in Jesus. Kaya na ba nating i-memorize? For the last time. Romans 6:23. Sin is death, but we have life in Jesus. Nawa ay maging buhay ito sa inyo mga bata. Ang bersikulong ito na nagsasabing, sin is death, but we have life in Jesus. At para naman sa mga ages 9 and above, ito ang inyong memory verse. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Again, Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. And for the last time, sabay-sabay tayo, Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ayan mga bata, ating isabuhay ang ating natutunan sa araw na ito. We've been saved through our faith. Magkita-kita muli tayo bukas para sa isa pang Vacation Bible School. See you mga bata! Hello kids! Welcome back sa ating Arts and Crafts. Ako si Teacher Milea, ang inyong craft master for Day 2 ng ating Vacation Bible School. Handa na ba kayo para sa ating panibagong crafts? Kung oo, sumigaw nga ng Amen. Amen! Bago tayo magsimula, meron muna ako isang katanungan. Nakatanggap na ba kayo ng regalo? Kung oo, ano ang pinakapaborito niyong regalo na natanggap? Mga damit ba? Laruan? O kaya naman ay pagkain? Tamang-tama! Ngayong araw ay gagawa tayo ng isang regalo. Kaya tara na, simulan na natin ang ating arts and crafts. Ang kinakailangan niyong materials ay ang mga sumusunod. Colored paper, pencil, ruler, ribbon, glue, scissors, at ang inyong coloring materials. Una ay kunin niyo muna ang inyong colored paper. Gamit ang inyong ruler, guhitan ang magkabilang side ng papel. Pagkatapos guhitan, ay i-fold ang magkabilang gilid. Pagkatapos, ay kunin ninyo ang inyong coloring materials.
Baligtarin lamang ang papel. At dito natin lalagyan ng design ng ating box. Para hindi tayo mahirapan sa pag-design nito mamaya, ay uunahin natin to. Pwede ninyong ilagay ang kahit anong design na gusto nyo. Pagkatapos ay ibalik sa kabilang side. Sundin muli ang tupi at itupi pa ito. Ganun din ang gawin sa kabilang side. Ganito dapat ang kalalabasan. Sunod naman ay kunin ulit ang inyong pencil. Sundin ang tupi at i-trace ito gamit ang inyong pencil at ruler. Pagkatapos ay lagyan ulit sa magkabilang gilid ng line ang inyong colored paper. Ganito dapat ang kalalabasan ng inyong papel. Sunod naman ay kunin ninyo ang inyong gunting. Paalala na mag-ingat sa paggamit nito at maaaring humingi ng tulong sa nakatatanda. Sundan lamang ang mga lines na nakikita sa gilid ng inyong papel at gupitin ito. Pagkatapos magupit lang lahat, ay itupi ang mga gilid ng papel. Pagkatapos ay kunin ninyo ang inyong glue at lagyan ang mga tinupi nyong papel sa dalawang gilid. Ayan, maaari na nating idikit ang mga gilid para makabuo tayo ng ating gift box. Unahin muna ang unang parte. Ganito dapat ang kalalabasan ng ating box. Susunod nating gagawin ay ang ating cross. Kumuha ng kahit anong kulay ng papel na gusto ninyo at gamitin ang ruler at pencil para makabuo tayo ng cross. Kunin muli ang inyong gunting at gupitin ang cross na inyong drawing. Ayan, tapos na ang ating cross. Susunod naman ay kumuha kayo ng inyong marker at isulat ang pangalan ni Jesus sa ating cross. Ang ating cross ay pwede na nating ilagay sa loob ng ating box.
Malapit na tayong matapos sa ating gift box. Kunin ninyo ang inyong ribbon at itali ito sa inyong box. Ayan, tapos na ang ating regalo. Maaari nyo na itong ibigay sa inyong kapamilya o inyong kaibigan. Ito ay tanda ng pinakamaganda at mahalagang regalo na binigay ni Kristo. Ito ay ang regalo ng kaligtasan. Hanggang sa susunod muli mga bata, paalam!